Hindi po. Magandang umaga po sa bawat isa, sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Ilang mga paalala lamang po, kung tayo po ay may dalang mga cellphones, ay maaaring i-silent mode po muna natin ito. At maaari rin ay naka-disconnect po sa ating internet para tayo ay mas maging connected sa ating pananambahan ngayong umaga. At gayon din sa mga may dalang mga musmos o mga ating mga anak ay naman po na atin po itong panatilihin natin na nasa ating tabi upang sa ganun ay hindi po ganun maging kaabala para po sa ating pananambahan. Ngayon din po sa mga gagamit po ng ating palikuran ay maaaring gumamit na po ngayon upang dire-diretso po tayo sa ating pagsamba. So muli po, magandang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ng good morning ang ating po mga katabi. Tayo po ay magalak na ang ating mga kapatid sa pananampalataya ay makakasama natin ngayong linggo ng pananambahan. Alam po namin na ang bawat isa ay mayroong pakibaka sa kanila pong mga bawat araw na nagdaan. Ito ang panahon, ito ang buwan na nagpapaalala sa atin ng katagumpayan. Dahil ito ay panahon na naman po ng Pasko na tayo po ay maging matagumpay sa ating po mga pakikibaka sa buhay. Tayo po ay maging mapagpasalamat at alalahanin po natin ang araw na ito upang ating pong mga pasasalamat ay nawa po ay maging isang mabango at magandang papuri sa ating Panginoon. So, alam ko po na ang bawat isa po ay meron pang mga iniisip na iba. Kaya kung sa oras na ito ay tayo muna ay magkaroon ng ating silent preparation. Makipag-ugnayan po tayo sa ating Panginoon at ihanda po natin ang ating mga sarili sa pananambahan. Sabi po sa Psalm 99 verse 2 to 5, sabi po, si Yahweh takilang tunay sa Zion o sa mga bansa. Si Yahweh ang naghahari sa lahat ng mga nilikha. Purihin natin ang banal at takilan ng pangalan. Si Yahweh ay banal. Ikaw ay takilang hari, umiibig sa katuwiran. Ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtinging pantay-pantay. Si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan. Sa harap ng kanyang trono, tayo ay manambahan. Si Yahweh ay banal. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na pinakapungihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras na ito, sa oras na kami po ay makapagbalik ng aming po mga pasasalamat, Panginoon, sa pamamagitan ng pagsamba. Nawa, Panginoon, na mapapurihan namin kayo sa pamamagitan nito. Salamat po sa inyong pagdala dito sa amin. Kahit nasa anumang po mga
magkaroon pa po kami ng rason upang hindi po magpunta, ay salamat Panginoon dahil dinala niyo pa rin po kami dito upang purihin at sambahin ng banal na pangalan. Nawa Panginoon na kayo po ang siya pong mag-bless po sa aming Panginoon sa gawain ito. At tunay Panginoon na mahanap namin ang inyong mukha sa oras na ito Panginoon. Nawa Panginoon na ikaw lamang po ang mag-eksemplo ng aming pananambahan. Nawa po Panginoon na gabayan niyo po kami sa aming pong pagtayo, sa mga tatayo dito sa harapan Panginoon. Gamitin niyo po kami Panginoon na mabisa at nawa po na makita po sa amin ang inyong pong presensya Panginoon. Nawa po Panginoon na kayo po ang siya pong magpaalala rin sa aming pong mga kapatid po na wala po rito Panginoon. Nawa po na kayo po ang siya pong kumilos sa kanila Panginoon. Paalala niyo po ang pananambahan dito Panginoon. At kung sila man po ay papunta na dito, ay nawa po na ingatan niyo po sila at nawa po na maluhati po sila makarating dito Panginoon upang papulihan ka sa umaga nito Panginoon. Nawa po Panginoon na yung aming pong mga puso Panginoon, ibigyan niyo po na pusong nagpupuri sa inyo Panginoon. Nawa Panginoon na kayo po ang siya pong tumatagpo po sa bawat isa na narito Panginoon na sa aming pananambahan ay nawa po na mapupurihan namin ang inyong pong pangalan Panginoon at nawa pa Panginoon na maging totoo po sa aming pong mga puso na nakatuon po ang aming pong mga isip upang papapaglihan ka. Mag-glorify lamang ang inyong pong pangalan Panginoon. Nawa po na ikaw lamang po siya pong maitaas sa oras na ito Panginoon. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay tumayo para sa ating pananambahan sa umagang ito. Tunay ngang our joy, our hope, and our strength is in the Lord. Amen po ba? Kaya tayo po ay sama-sama umawit, magpuri, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Awitin po natin, Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His
Salamat, Panginoon, sa gift na ibinigay niyo po sa amin. Thank you for your life. Thanks for every day, Panginoon, ang halimuin na masaya. Araw-araw na punong-puno ng hope at lakas, Panginoon. Alam namin na nagagaling sa inyo. Kaya ang aming papuri ay sa inyo lamang. Aming awitin, aming buong lakas, pagmamahal, Panginoon, sa inyo. Purihin ka, Panginoon, sa araw na to. Purihin ka ang iyong gamutan. Amen. Tayo po ay manalangin. Narito kami, Panginoon, kagaya na aming inawit, to adore you, to worship you. Salamat po. Dahil kayo po ang siyang laging nagbubukas sa amin ng trono ng biyaya upang kami ay makapanalangin sa iyo. Salamat po dahil sa pamagitan ng aming Panginoon sa Kristo, binuksan niyo po ang trono ng biyaya niyon para sa amin upang maging ang aming mga pasasalamat, pagpupuri at mga pangangailangan ay amin pong maidulog sa iyo. Salamat po, O Diyos. Tanggapin niyo po ang aming mga paguling awit at tanggapin niyo rin po ang aming pong mga panalangin sa umaga. Patuloy po na kami ay nagtitiwala, nananangan sa inyo pong pagkilos at kapangyarihan sa aming mga buhay. Una po para sa aming mga breakthrough prayers. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang gumawa ng breakthrough sa aming mga buhay upang kami po ay magkaroon ng init at sigla sa aming pong pagsamba sa inyo, hindi lamang tuwing araw ng linggo, kundi sa araw-araw ng aming buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mapaalalahanan mo kami, Panginoon, na sa araw-araw maging bahagi ng aming buhay ang pagsamba sa iyo. At maging ang buhay namin mismo ay maging paraan ng pagsamba. Kaya din po lumikha ng breakthrough sa aming pong buhay sa discipleship, kung saan ang bawat isa po ay inyong palalaguin sa aming pagiging alagad. Hanggang sa kami man, Panginoon, ay maglingkod at matuturing gumawa ng mga alagad pa. Palaguin mo kami, Panginoon, sa pagiging kawangis ng iyong anak na si Jesus. Matutunan namin ang iyong mga salita. Makibahagi kami, Panginoon, sa mga gawain na nauukol sa pagpapalago ng aming pagiging alagad. Kaya din po lumikha ng breakthrough sa evangelism. Ilagay niyo po sa aming mga puso ang pagmamalasakit sa mga taong wala pa kay Kristo. Ang pagmamahal na magbubunsod sa amin upang bahaginan sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Breakthrough laban sa mga takot, hiya at pangamba. Breakthrough na kung saan kami po ay magiging daluyan ng inyong pong mga salita. Kaya din po lumikha ng breakthrough sa aming mga patotoo, sa aming testimony. Patuloy mong baguhin ang aming mga buhay. Meron po kayong nakikita sa aming mga buhay na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa inyo at nagkakaroon ng kapintasan ang buhay Kristiyano sa harapan ng aming kapwa. Patawarin niyo kami, Panginoon, at patuloy na hubugin upang maging kawangis ni Jesus. Kaya din po lumikha ng breakthrough sa amin sa pagkakaloob. Dalangin namin isipin, Panginoon, ang aming pagkakaloob ay kapahayagan ng aming pananampalataya at pagsamba sa iyo. Na ang pagkakaloob ay aming pong pagsuporta sa inyong mga gawain upang matugunan ang lahat ng mga pangailangan para sa ganon, mas lalo pang mapalawak ang ministeryo ng iyong iglesia sa dami at maging sa ibang mga lugar na aming panglaang. Panginoon, dalangin din namin na patuloy mong gamitin ang aming mga gawain sa buong isang linggo. Mga gawain ng mga pagtitipon sa mga kababaihan, kalalakihan, kabataan, seniors, maging sa aming Saturday school,
kung saan ang iyong mga salita ay pinag-aaralan, pinagbubulay-gulayan upang ito po ang siyang maging gabay sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang siyang gagamit sa mga gawain ito, maging sa aming mga prayer meetings at worship kagaya nito. Kung saan ikaw ay mangungusap at papaunawa sa amin ang iyong banal na kalooban at magbibigay sa amin ng kapangyarihan at lakas upang masunod dito. Panginoon, dalangin din namin maging ang iyong mga lingkod na ginagamit sa iglesia ito sa iba't ibang mga larangan ng ministry na meron kami. Palakasin mo po kami. Patuloy na gamitin para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, ang iyong kalwalhatian, mapalakas ang aming mga kapatiran, at patuloy na makapagambag sa ikauunlad ng aming pong mga gawain. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga pastor, mga diakono, at iba pa mga leaders ng iglesia. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod. Ikaw po magbigay sa amin ng kapuspusan ng banal na Espiritu sa tuwing kami po ay gaganap ng aming mga tungkulin. Ilagay mo po sa amin ang kasiglahan, ang sigasig, ang katapatan. Pagnanais na magawa ang iyong mga iniatang sa amin para sa inyong kalwalhatian. Dalangin namin ang aming mga outreaches doon sa General Tino na Ecija sa pangunguna ni Pastor Al, sa Talugtog sa pangunguna ni Pastor Paul, doon sa Masbate sa pangunguna ni Pastor Didi, at sa Hong Kong sa pangunguna ni Pastor Paul. Sa mga lugar na nabanggit, Panginoon, patuloy po na tumawag kayo ng mga tao di kilala sa aming Panginoong Yesus. Patuloy niyong gamitin ang aming mga manggagawa at mga gawain upang ang mga tao ay makarinig ng iyong salita. Mapalakas ang mga mananampalataya, makakilala ang mga hindi pa, at patuloy na umunlad ang mga gawain ng iglesia. Maging iba pang mga lugar na yung bubuksan sa amin. Panginoon, dalangin po namin na gamitin niyo po kami. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga pangailangang pinansyal ng iyong iglesia. Kayo po ang siyang tutugon sa bawat buwan na aming budget upang ito po ay amin pong magamit para sa patuloy na gawain po ninyo. Dalangin namin na kayo din po magkaloob para sa mga gawain namin ngayong kapasukan. Sa gawain ng mga bata, sa kanilang Christmas fellowship, maging sa amin pong iglesia sa darating na December 24, at sa iba pang mga gawain para po sa kalwalhatian nito. Tugunan po ninyo mga pinansyal namin mga pangailangan. Maging para sa mga proyekto na pagpapaayos ng aming bahay sa bahay. Lahat ng ito, Panginoon, sa inyo namin iaasa. Kung sa aming mga sarili, kulang kami. Subalit, tinitingnan namin ang iyong magagawa, hindi ang aming kakayanan. Panginoon, patuloy po na gamitin po ninyo kami. Ang iglesia ng Elysia, para ang iyong mga salita ay patuloy pang maipalaganap, maitaas ang iyong dakilang pangalan. Gayun din, Panginoon, aming nilalapit sa inyo ang aming pong mga kahilingan sa umagang ito. Muli po, Panginoon, digdin niyo po ang aming mga dalangin. Ang mga pangailangan ng bawat isang anak mo na naririto ngayon po, na nais pong magtiwala o ipagkatiwala sa inyo ang kanilang mga kahilingan. Sino man po na mayroong mga mahalagang kahilingan, pangailangan na nais niyong itiwala sa Panginoon sa bagay, nandiyan kayong tumayo at inyo pong ipanalangin yan sa Panginoon. Inyo pong ipagkatiwala sa Kanya. Ang ating Diyos ang nag-aanyaya sa atin na ating ilagak anumang ating kabalisahan, sapagkat siya ang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Hinanya ko yung banggitin yan sa Panginoon. Sabihin nyo ngayon sa Diyos sa anumang mga pangailangan. Anumang makahilingan. At magtiwala kayo sa Kanyang magagawa.
iyo sa umaga ito. Sa iba't ibang mga panalangin, kahilingan na kanilang binanggit sa inyo, kayo po, O Diyos, ang siyang tumugon. Kayo ang pumatagpo sa mga pangailangan. Kayo ang magpalakas sa kanila. Kayo magbigay sa kanila ng pananampalataya na hindi nag-aalinlangan sa iyong magagawa. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Iparanas po ninyo, Panginoon, ang iyong pong kapangyarihan, pagpapala sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin ito, Panginoon, pag yung mga kapatid namin na maaaring di namin kasama ngayon, bunga ng karamdaman o iba't ibang mga sitwasyon sa buhay. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang magpala sa kanilang mga buhay at sa aming lahat na naririto. Iparanas po ninyo sa aming, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang iyong pong patuloy na pagtugon ayon sa iyong kalooban at para sa aming karugian. Salamat po, Diyos. Tanggapin niyo po ang aming mga panalangin ito. Tinataas namin ang lahat ng may papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Makapuna po tayo. Para po sa ating katekismo sa araw na ito, tingnan po natin sa ating mga program at sa ating screen. Nato na po tayo sa katekismo bilang 31. Katekism number 31. Muli, babasahin ko po yung tanong at nanya ko yung basahin ang sagot. Ang tanong sa linggong ito ay, ano ang pinaniniwalaan natin sa pamagitan ng tunay na pananampalataya? Sagot? Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, kanyang bugtong na anak na ating Panginoon. Na pinaglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sinilang ni Birhen Maria, nagdusa sa ilalim ng paglilitis ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at ilibing, nanaog siya sa naroon ng mga matay. At sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli, umakyat siya sa langit at nalublok sa kanan ng kamay ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At mula noon ay babalik siya muli upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesia pangkalahatan, sa kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. As the morning rain
to you, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Tulog na. Good morning po sa ating lahat. Kung kayo po yung mga dalang Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas, Kabanatang 1, mga talatang 39 hanggang 45. Luke chapter 1, verses 39 to 45. Nanayaan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang mga dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Purihin po ang Diyos sa pagpasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, salamat po sa mga pagkakataong ito na aming mapagbubulay-bulayan ang inyong mga salita. Humingi po kami ng karunungan at paggabay mula sa inyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mga aral nito sa aming buhay. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang matanggap namin ang mga aral ng iyong salita sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayo po. Tayo po ay nagpapatuloy sa mga mensaheng may kinalaman sa temang experiencing the Christ of Christmas. Itong nakaraang linggo po ay nakita natin kung ano yung naging bunga ng karanasan ni Mary na nanay ng ating Panginoon dito sa lupa sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. The merriness of Mary. Sa umaga naman pong ito ay ating titingnan yung mga naging bunga sa buhay ni John the Baptist ng kanyang karanasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Sino ba si John the Baptist? Hindi po si John the Baptist yung nagsulat ng mga aklat na nakikita nyo sa Bible na ang title ay John. Si John the Apostle po yun. Si John the Baptist po ay ang forerunner ng ating Panginoon. Kaya yung pamagat ng ating mensahe ay The Forerunner's Perspective. Kapag sinabi pong forerunner sa Bible, sa kanilang panahon, ang isang forerunner po ay isang tao na naunang pumupunta sa isang lugar para magmasid, pwedeng mag-spy, or ihanda ang isang lugar, o iproklama yung pagdating ng isang tao, ng sino man. At ganun po yung naging ministry ni John the Baptist bilang isang forerunner ng ating Panginoong Jesucristo. Ang iproklama na paparating na ang tagapagligtas. Kaya naman, ang panawagan niya sa mga tao, kung babasahin natin yung Biblia, ay repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan dahil paparating na ang paghahari ng Diyos. At ang lahat ng nagsisi sa kanilang mga kasalanan ay kanyang binabautismoan. So, John the Baptist. Yan po si Juan na taga-bautismo, o John the Baptist. Pero paano nga ba naranasan ni Juan na tagapagbautismo, ang ating Panginoong Jesus? How did John experience our Lord Jesus Christ? Sa mensahe po sa umagang ito ay ating titingnan ang tatlong bagay na naranasan ni Juan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Tatlong passage din po yung ating titingnan para makita natin yung mga bagay na ito. Una ay yung habang nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina. Pangalawa ay habang siya ay nasa kanyang ministry, habang siya ay nagbabaptize. At pangatlo,
ay sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang buhay dito sa lupa. Sa buhay po ni Juan ay naranasan niya ang maging masaya, ang maging mapagpakumbaba at umasa sa Panginoong Yesus. At yan din po yung dapat nating tandaan sa umagang ito, sa ating pag-alala sa pagdating ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa, ay dapat tayong maging masaya, mapagpakumbaba at patuloy na umasa sa Panginoong Yesus. Remembering the coming of our Lord Jesus Christ here on earth must make us happy, humble, and hopeful. Pinili po namin yung temang Experiencing the Christ of Christmas dahil isa sa mga napapansin namin mula nung nagka-pandemic ay hindi na gano'n nabibigyang pansin yung Pasko. Kung nabibigyang pansin man, binibilang na lang ilang araw na bago magpasko. Kaya naman ay parang normal na holiday na lang. Isa po sa nakita kong ugat nito ay yung pagkalimot ng mga tao sa tunay na diwa ng Pasko. Pastor, medyo busy lang talaga kami sa work, kaya di nabibigyan pansin yung Pasko. Before pandemic naman, busy rin naman tayo. Busy rin tayo sa mga trabaho natin, pero nabibigyan pansin natin yung Pasko. Ngayon, kagaya na, sabi ko kanya, maring nagbibilang na lang tayo ng mga araw. 65 days na lang, Christmas. Ngayon, ilang araw na lang. Sige, kaya niya. 14 nights. 15 days, Christmas na. So, binibilang na lang natin. No? Lahat tayo, umuobserba natin paligid, tahimik na, dahil may kanya-kanya tayong pinagkakaabalahan. No? Busy na tayo sa kung ano-ano mga bagay. At babalik tayong lahat sa ugat ng lahat ng ito. Tayo ay unti-unti nang nakakalimot sa tunay na diwa ng Pasko. Nagiging parang isang normal na holiday na lang. Yes, holiday, walang pasok. Kaya naman sa umagang ito, samahan niyo po ako na balikan muli ang dahilan kung bakit tayo nagdidiwang ng Pasko ayon sa liwanag ng buhay ni Juan na tagapagbautismo. Ating balikan kung ano nga ba yung nagawa o nagagawa sa ating buhay ng ating karanasan sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang dito sa lupa, kundi maging yung pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano nga ba ang nagagawa sa ating buhay ng ating karanasan sa Panginoong Yesus? What happens with our life when we experience Christ? Una, an experience with Christ should make us happy. Parang hindi happy yung iba. Paano ba yung happy? Paano ba yung happy? Smile. So, tayo ay dapat na napapasaya, na nabibigyang kagalakan ng karanasan sa natin sa ating Panginoong Yesus. Ating tingnan paano naranasan ito ni Juan. Sabi dyan sa Lucas 1 verse 44, sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Kung nandito po kayo nakaraang linggo, ay matatandaan natin na ito ay nangyari nang bisitahin ni Maria si Elizabeth na kanyang kamag-anak. Matapos i-ex sa kanya ng anghel ng Panginoon na siya ay magdadalang tao o magiging ina ng ating Panginoong Jesus. Makikita natin dyan na nung pagbati ni Maria kay Elizabeth, biglang gumalaw sa tiyan si John the Baptist. Sabi nga doon sa English, leap for joy. Tumalon sa tuwa. Di ba yung baby kapag kinakapan natin sa tiyan? Ay, tumatadyak. Pero galaw lang talaga siya, baby. So, yun. No? Gumalaw sa tuwa ng sanggol sa sinapupunan, si John the Baptist. Dalawang bagay po yung mahalagang makita natin dito kung bakit tayo ay dapat na maging masaya sa pagkaranas sa Panginoong Jesucristo. Una, we must be happy when we experience Christ because Christ fills us with the Holy Spirit. Because Christ fills us with the Holy Spirit. Sabi dyan sa verse 41 ng mga binasa nating talata, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo.
Ito po yung pangunahing dulot ng pagkaranas sa Panginoong Hesus, ang pagkapuspos ng banal na Espiritu. Naranasan ito ni John habang siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Kaya naman siya ay napagalaw sa tuwa. Ganon din yung naranasan ng kanyang nanay na si Elizabeth. At makikita natin dito yung nagawa ng banal na Espiritu sa buhay ni Elizabeth na atin din namang nararanasan. Kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu, the Holy Spirit drives us to recognize the work of the Lord. Ano sabi niya sa verses 42 to 43? Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Dahil napuspos si Elizabeth ng banal na Espiritu, ay nakita niya yung paggawa ng Panginoon sa buhay ni Maria. At ganoon din sa atin, mga magulang, mga kapatid. Kapag tayo ay napuspos ng banal na Espiritu, ay madali nating nakikita ang pagkilos ng Panginoon. The Holy Spirit drives us to recognize the work of the Lord. Also, the Holy Spirit drives us to render praises to our Lord. Makikita naman natin ito sa ginawang pagpupuri ni Maria, yung tinalakay ni Pastor Ariel, yung Sunday, verses 46 to 56, yung Magnificat, yung papuri ni Maria sa Panginoon. Pinakita lamang doon yung pagpupuri ni Maria sa Panginoon. Sa pagtulong sa atin ng banal na Espiritu na makita yung pagkilos ng Panginoon, ay magdudulot ito sa atin na purihin ang ating Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Ang tanong ay, kamusta tayo, mga kapatid? Nakikita mo pa ba yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay? Maaaring kaya hindi na natin ganun nabibigyan ng pansin yung Kapaskuhan dahil hindi natin nakikita ang kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Yung focus natin ay nasa ating mga sarili na lamang, sa ating mga ginagawa, sa mga dapat nating gawin. Mga kapatid, napakahalaga po na lagi nating pinapalikan ang mga pagkakataong dumating ang Panginoong Hesus dito sa mundo at sa ating mga buhay. Mga pagkakataong kinatagpo tayo ng Diyos, mahalagang lagi nating tinatanaw ang mga ito. Maging yung mga paggawa ng Panginoon sa ating buhay. Naway ngayong Kapaskuhan ay muli nating maranasan yung joy na naranasan ni Juan nung siya ay nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang nanay na si Elizabeth. Yung kagalakan ng unang na-encounter natin, naintindihan natin na ang Panginoon pala ay nag-alay ng kanyang buhay sa atin. What a joy we have, Jesus. We must be happy when we experience Christ because He fills us with the Holy Spirit. Pangalawa, we must be happy when we experience Christ because Christ is the fulfillment of God's promise. Dahil si Kristo ang katuparan ng pangako ng Diyos. Sinasabi sa verse 45 ng mga talatang ating binasa, pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinapasabi sa iyo ng Panginoon. Dito ay makikita natin yung pagpapatuloy ng pangungusap ni Elizabeth habang siya ay puspos ng banal na Espiritu. Niyayag niya kung paanong pinagpala si Maria sapagkat siya ay nagtiwala sa sinabi ng Panginoon na siya ay magkakaroon ng isang anak na lalaki na papangalanan niyang Jesus na tagapagligtas ng sangkatauhan. At ang pagdating po ng Panginoong Jesus ay katuparan ng dalawang pangako ng Diyos. Ito ay mga pangako ng Diyos, hindi lamang sa kanyang bayan, kundi sa lahat ng mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Una, ang ating Panginoong Jesus ay katuparan ng pangako ng Diyos na kaligtasan, God's promise of salvation. Makikita po natin sa verse 47, yung umpisa ng Magnificat, na sinasabi ni Maria na siya ay nagagalak sa kanyang Diyos na
tagapagligtas. Yung kaligtasan po na tinutukoy dito ni Maria ay yung kaligtasan niya mula sa pagiging isang normal na tao tungo sa pagiging isang taong pinagpala ng Diyos. Mahalaga rin pong tandaan natin na sa mga panahong ito, na sinabi ito ni Maria, nangyari yung mga event na ito, sa panahong ito po ay nasa ilalim sila ng pamamahala ng Imperyong Romano. At sila ay naghihintay sa gagawing pagliligtas ng Diyos sa kanilang bansa mula sa pagkakasakop sa kanila ng mga Romano. Ito yung hinihintay nila na tagapagligtas. Kasi kung titignan natin yung history ng Israel, ganito palagi yung nangyayari sa kanila. Kapag gumagawa sila ng pagkakamali, lumalayo sila sa Diyos, ano nangyayari? Sila ay nasasakop o natatalo ng ibang mga bansa. At pag sila ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan, anong ginagawa ng Panginoon? Inililigtas sila ng Panginoon mula sa pagkasakop. At ganoon din yung hinihintay dito ng mga Israelita. Sa perspektibo ng bansang Israel sa panahong ito, sila ay naghihintay sa isang tagapagligtas na magpapalaya sa kanila sa pagkakasakop sa kamay ng mga Romano. Pero ang Diyos po ay may mas malawak na plano. Yung pangako ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay isang kaligtasan mula sa matinding pagkabihag o kapangyarihan ng kasalanan. Si Maria ay maaaring bihag ng diskriminasyon dahil isang normal na individual lamang siya. At ang bansang Israel naman ay bihag ng Imperyong Romano. Pero hindi ang mga bagay na ito ang pinakamatinding bumibihag sa ating mga tao, kundi ang kapangyarihan ng kasalanan. At ito yung sinolusyonan ng Diyos sa pangako niya ang pagliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tayo ay nagtatamasa ng kalayaan na makasunod sa kalooban ng Diyos dahil sa kaligtasang ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Meron tayong kalayaan na makasunod sa kalooban ng Diyos. At ito yung pagliligtas na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Si Maria ay nagalak sa pagliligtas na nakamtan niya mula sa Panginoon sa simpleng estado niya sa buhay. At tayo din mga kapatid, ay dapat na magalak dahil sa kaligtasang nakamtan natin mula sa Diyos sa araw-araw. Sa araw-araw na pagliligtas sa atin ng Panginoon, sa kapamakan. At dapat din tayo magalak, lalo na dahil sa katuparan ng pangako ng Diyos na kaligtasan mula sa pagkabihag ng kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Kapatid, nagagalak pa ba tayo kapag naaalala natin na tayo ay pinalaya ng Panginoong Hesus sa pagkabihag sa kasalanan? Tandaan natin mga kapatid, dapat tayo magalak sapagkat si Kristo yung naging katuparan ng pangako ng Diyos na kaligtasan. Christ is the fulfillment of God's promise of salvation. Also, He is the fulfillment of God's promise of sufficiency. Makikita naman natin sa verse 53, dun sa pagpapatuloy ng papuri ni Maria sa Diyos. Sabi nga dyan, pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalan. Tinutukoy dito ni Maria yung kasapatan ng probisyon ng Diyos sa mga pangangailangan ng mga taong kapuspalan. Hindi lamang ang pangakong kaligtasan ang nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, kundi maging ang pangakong kasapatan. Higit na kasapatan sa ating pinakamatinding pangangailangan, sapat na kabayaran para sa ating mga pagkakasala. Sapat na probisyon sa araw-araw nating mga pangangailangan. Maging sapat na paggabay sa araw-araw nating buhay bilang mga Kristiyano. Ilan lamang ito sa mga kasapatang ating nakamtan dahil sa Panginoong Hesus nang dumating siya dito sa lupa. At ang mga ito mga kapatid ay sapat na dahilan upang tayo ay magalak sa Panginoon. Magalak ngayong Pasko. Masaya ba kayo ngayong Pasko? Pastor Nat, wala akong jowa.
Kapatid, may Panginoong Kristo ka. May Kristo ka sa buhay mo. Sapat na dahilan yan para magalak ka sa iyong buhay. Dapat mong makita yung ginagawa sa iyo ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, hindi lamang yung mga bonus na matatanggap natin o natanggap natin yung ating aalalahanin ngayong Pasko. Hindi lamang yung mga plano nating bakasyon. Hindi lamang kung ano ba yung mga bagay na mabibili natin. Dahil magkakapera tayo, hindi lamang yung mga bagay na yan yung dapat nating isipin at alalahanin. At lalong hindi lamang ang mga bagay na ito ang dapat na nagbibigay sa atin ng kagalakan o saya tuwing Pasko. Kundi bilang mga Kristiyano, higit sa lahat, ang dapat na pinagmumulan ng ating kagalakan ay ang katuparan ng mga pangakong kaligtasan at kasapatan sa pamamagitan ni Jesus. An experience with Christ should make us happy because He fills us with the Holy Spirit. Also because He is the fulfillment of God's promise. Mga magulang, mga kapatid, si Juan ay gumalaw o lumukso sa tuwa sa sinapupunan ng kanyang ina na si Elizabeth nang mapansin ang Panginoong Jesucristo. Tayo din naman ay dapat na matuwa ngayong Pasko, magalak, magsaya ngayong Pasko dahil ating nabibigyang pansin ang Panginoong Jesucristo. Si Juan sa sinapupunan ng kanyang ina ay napansin si Kristo dahil naramdaman niya yung presensya ng Panginoong Jesus. In contrast, ating nabibigyang pansin at nakikilala ang Panginoong Jesucristo sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Kamusta yung pagbabasa mo ng Bible, kapatid? Ngayong Pasko ba, ang goal mo ay hindi lang makapunta sa ibang lugar, kundi mas makilala pa ang Panginoong Jesucristo. Kaya naman ngayong Pasko, sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos at pagkilala sa mga nagawa ng Panginoong Yesus para sa atin, ay huwag natin kalimutan magalak. Magalak dahil pinupuspos tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni Kristo. At magalak dahil tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa pamamagitan ni Kristo. What happens with our life when we experience Christ? Una, an experience with Christ should make us happy. Pangalawa, an experience with Christ should make us humble. Atin pong nakita kanina yung naging dulot kay Juan ang maranasan niya yung presensya ni Jesus habang siya ay nasa sinapupunan ng kanyang nanay. Ngayon naman po ay makibukas kayo sa akin sa aklat ng Mateo chapter 3 verses 11 to 17. Muli po Mateo chapter 3 verse 11 to 17 upang makita natin ang isang pagkakataon sa buhay ni Juan na tagapagbautismo nang makasalumuhan niya si Kristo habang siya ay nagmiministeryo. Sinasabi diyan, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy, na di mamamatay kailanman. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya't pumayag din si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa parang isang kalapati at dumabo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Makikita natin dito kung
paanong si Juan na tagapagbautismo ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoong Hesus. Dahil alam ni Juan na ang Panginoong Hesus ay higit sa kanya. Ninais pa nga dyan ni Juan na siya na yung bautismo ng Panginoon. Kasi hindi naman siya karapat-dapat magbautismo sa Panginoong Hesus. Dalawang bagay po ang mahalagang makita natin dito na siya rin namang nakita ni Juan. Kaya siya ay naging mapagpakumbaba sa ating Panginoong Hesus. Una, he knew that Christ is the Lord. Alam ni Juan na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Sabi diyan sa verse 11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit, ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan sa akin. Alam ni Juan na ang Panginoong Hesus ay Diyos dahil alam niyang higit na makapangyarihan sa Kanya si Kristo. Christ's power is greater than John could ever have. Alam din ni Juan na ang layunin ng Panginoong Hesus ay hindi lamang para tawagin ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan gaya ng ginagawa ni Juan, kundi para mapanumbalik yung maayos na relasyon sa Diyos at magbigay kalinisan sa mga tao. Christ's purpose is to bring restoration and cleanliness. Dahil sa mga bagay na ito, ay alam ni Juan na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Hindi niya lang alam na ang Panginoong Hesus ay Diyos, kundi alam niya rin na si Kristo ay anak ng Diyos. He knew that Christ is the Son of God. Sinasabi sa verses 16 at 17, nang mabautismo si Jesus, kagad siya kumahon sa tubig, napusan ang langit, at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumabang parang kalapati at dumapos sa kanya. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Napatunayan ni Juan na ang Panginoong Hesus ay tunay na anak ng Diyos dahil sa pagbaba ng banal na Espiritu sa kanya. At napatunayan ito ni Juan dahil sa narinig niya ang pahayag mula sa Diyos. It was proven by the descension and resting of the Holy Spirit on Christ. And also, it was proven by the declaration of God the Father. So, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Napatunayan itong lahat kay Juan, kaya naman nagawa niya magpakumbaba sa Panginoon. Maganda nga yung sinabi ni John the Baptist sa verse 11. Kung titingnan niyo ulit yung verse 11, sabi ni John, ni hindi man lamang ako karapat dapat na humawak sa kanyang sandalyas. Kaya nga nagpabautismo sa kanyang Panginoong Hesus, sabi niya, bakit po kayo magpapabautismo sa akin? Sa pagkakita niya po kay Kristo Jesus bilang Panginoon, bilang isang Diyos, isang tao na nakahigit sa Kanya, ay nakita niya rin kung gaano siya kababa bilang isang tao. Pero alam niyo po, hindi tayo dapat huminto sa pagtingin na mababa tayo. Hindi tayo dapat huminto sa gano'n. Ito ay dapat magdulot sa atin ng pagsunod sa Panginoong Jesus, sa ating Diyos. Totoo na walang karapat-dapat sa atin. Sino man sa atin ang maglingkod sa Diyos. Totoo yung sinasabi ni Juan na tayo man ay hindi karapat-dapat na humawak ng sandalyas ng ating Panginoong Hesus. Pero tayo, gaya ni Juan, ay binigyan ng Diyos ng oportunidad, ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya, na sumunod sa Kanyang kalooban. Kagaya ni Juan, binautismuhan. Sumunod pa rin siya sa Panginoong Hesus. Binautismuhan niya ang Panginoong Jesucristo. At tayo din ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon, ng oportunidad na maglingkod sa Kanya. Kaya naman dapat tayo sumunod sa ating Diyos. Hindi tayo hihinto sa pagtingin sa ating kababaan, kundi dapat magdulot ito ng pagsunod sa ating mga buhay.
Hindi man sa pagbabautismo sa Panginoong Hesus, kagaya ni Juan, pero maaari tayo maglingkod sa Panginoon sa pagpapatuloy ng ministeryo pinasimulan niya dito sa mundo. Kapatid, kamusta tayo ngayong Pasko? Ang Pasko ba ay nagpapaalala sa iyo na si Jesus ay dumating dito sa mundo at sa buhay mo bilang isang Panginoon? Nagpapaalala po ito sa iyo na si Jesus ay ang kaisa-isang anak ng ating Diyos. Maganda pong ating binabalikan palagi ang mga katotohanan ito na tayo ay hindi karapat-dapat, pero tayo ay binigyan ng oportunidad na makapaglingkod sa ating Diyos. At dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito na binigay sa atin ng Diyos. At yung paglilingkod po na tinutukoy natin dito ay hindi limitado sa 4 na sulok ng simbahan ito. Mari tayo makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating mga kapwa. Kamusta yung kapitbahay niyo, mga kapatid? Naabutan niyo ba ng kulang? Nababati niyo man lamang ba? Yung mga kasama niyo sa bahay, nakapaglilingkod pa kayo sa isa't isa. Sa pagtulong natin sa ating kapwa. Kung ginagawa natin ito para sa ating Panginoon, ito ay maituturing natin na paglilingkod sa Kanya. Alam niyo po, maaaring kaya hindi natin nabibigyang pansin yung kahalagahan ng Pasko ay dahil nakalimutan natin maging mapagpakumbaba. Maaaring hindi na ang Diyos ang tinitingnan natin nakahihigit sa atin. Maaaring ang may pinakamataas na importansya sa ating buhay ay ang ating mga sarili na lamang. Mga kapatid, muli, mahalaga ang pagkakita sa kataasan ng Panginoong Jesucristo upang ating makita yung ating kababaan ngayong Pasko. Ito ay dapat na magdulot sa atin ng kapakumbabaan. An experience with Christ should make us humble, knowing that He is the Lord and He is the Son of God. What happens with our life when we experience Christ? An experience with Christ should make us happy. It should make us humble. At pangatlo, an experience with Christ should make us hopeful. Nakita na natin yung naging bunga ng pagkaranas ni Juan na tagapagbautismo sa pagdating ng Panginoong Jesucristo nung nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang nanay at nung habang siya ay nagbiministeryo. Ating tingnan pa yung isang bahagi ng buhay ni Juan kung saan nagkaroon siyang muli ng karanasan sa Panginoong Jesucristo. Sa Mateo 11 verse 2 to 6, sabi niya, nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin niyo sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakita ang mga bulag, naglalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Sa mga panahon ito naman po ay nakabilanggo na si Juan, ang tagapagbautismo. At malapit nang magtapos ang kanyang buhay. Kung babasahin natin yung Bible, diretsuhin pa natin. Makikita natin na later on ay mamatay na si Juan. Kaya naman, mapapansin natin dyan yung sinasabi sa ila, at narinig ni Juan, nabalitaan ni Juan, no? Kasi nga siya ay nakakulong na. Nakikibalita na lamang siya at nagsusugo ng mga alagad. Hindi po madali yung makulong sa kanilang panahon. Isa itong mahirap na sitwasyon, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, lalo na kay Juan, na tagapagbautismo. Isang magandang makita natin dito ay yung vulnerability
ni John. No? Si Juan ay hindi naman Diyos. No? Tao pa rin si Juan. Siya ay tao pa rin na nakakaramdam ng mga pag-aalala, ng mga kahinaan sa buhay. At yung pagtatanong dito ni Juan sa Panginoong Hesus kung siya ba yung hinihintay nilang darating na tagapagligtas o mahihintayin pa silang iba, ito po ay hindi pagdududa ni Juan sa Panginoong Hesus. Ang inais po dito ni Juan ay kasiguraduhan o assurance mula sa Panginoong Hesukristo. Again, yung pinanggalingan nating passage, alam ni Juan kung sino si Jesus Christ. Alam niya kung ano yung layunin ni Jesus at ano yung kayang gawin ng Panginoong Hesus. Pero nagtanong pa rin siya. Kasi nga, naghahanap siya ng assurance. Gaya ng mga bata. May mga bata tayo dito. Pag nag-promise kayo sa anak ninyo, anak, bibilang kita laruan. Promise yan, anak. Ilang beses babalik sa anak, yung anak natin sa atin kapag hanggang hindi natin nabibigay yung promise na. Babalik at babalik yan. Ilang beses yan. Yung promise mo, sa Pasko, promise mo, ilang araw na lang. Paulit-ulit yan. Kasi kailangan nila ng assurance, ng kasiguraduhan. Hindi dahil nagdududa sila sa inyo, kundi dahil naghahanap sila ng assurance. Alam nila na bibigay niyo yun sa kanila. Gusto lang nila na mabigyan ng kasiguraduhan. Ganito yung nararamdaman ni Juan sa mga pagkakataon. Nakakulong na siya. Matatapos na yung kanyang buhay. Matatapos na yung kanyang ministry. Tandaan natin siya ay forerunner ng tagapagligtas. At alam niya na si Kristo na yun. Pero humihingi siya sa Panginoong Kristo na, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kasiguraduhan na kayo na po yun. Patibayin niyo po yung aking loob. Kailangan niya ng assurance dahil umaasa siya sa Panginoong Hesus. Saan ba dapat tayo umasa sa Panginoong Hesus? Dalawang bagay maaari nating asahan mula sa Panginoong Hesukristo. Una, we can hope on the character of Christ. Sabi niya sa verse 2, nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo. Ano ba yung mga ginagawa ni Kristo? No? Mula na nabalitaan ni Juan. No? Sabi niya sa verse 5, di ba? Nakakakita yung mga bulag. Ano pa? Nakakalakad yung mga pilay. Gumagaling ang mga ketong. Nakakarinig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Ang mga ito po ay nagpapakita lamang at nagpapatunay lamang na si Jesus ang tunay na Kristo na hinihintay ni Juan. Ito na yung kasiguraduhang hinahanap ni Juan. Nagpapakita din ito kung anong klaseng karakter meron ang ating Panginoong Hesus. No? Makikita natin dyan na kahit yung mga pinaka-iniiwasang tao sa lipunan ay kanyang kinahabagan. Ang Panginoong Hesus hindi lamang siya dun sa mga mayayaman, may kakayahan pumunta. Hindi, pinuntahan niya maging yung mga pinaka-iniiwasang tao sa lipunan. Yung mga may sakit, yung mga walang kakayahang magbayad sa pagpapagaling. Makikita natin yon sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Makikita natin dyan kung gaano pinapahalagahan ng Panginoong Hesus ang buhay ng bawat isa. Ang Panginoong Hesus ay mabuti, kaya siya ay ating maasahan. Ito ay nagbigay assurance kay Juan sa mabigat na sitwasyong kinapapalooban niya. At maging sa atin man, mga kapatid, ang karakter ng Panginoong Hesus ay ating maaasahan. Ang kanyang kabutihan, kabagan at katuwiran. Gaya ni Juan, ay maaaring nakakaranas din tayo. Hindi man tayo nakakulong kagaya ni Juan, ay maaaring nakakaranas tayo ng isang mahirap o mabigat na sitwasyon sa ating buhay ngayong Pasko. No? Maaaring kaya hindi natin nabibigyang pansin yung Pasko dahil may pinagdaraanan tayo mabigat, mahirap, nagpapabagsak sa atin. Maaaring nabaling na yung ating mga atensyon sa mga problema meron tayo, sa mga pagsubok
na ating pinagdaraanan at sa mga sitwasyong wala tayong kasiguraduhan kung ano nga ba yung kakalabasan. Pero gaya ni Juan, magandang tandaan natin kung anong klaseng karakter meron ng ating Diyos. Mula sa kanyang mga salita at maging sa kung paano natin siya naranasan sa nakalipas. Ang karakter ni Kristo ay isang matibay na kasiguraduhan na maaari nating asahan. We can hope in the character of Christ. Pangalawa, we can hope on the chosen means of Christ. Sa mga kaparaanang pinili ni Kristo. Sinasabi diyan sa verse 6, pinagpala ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Parang ang layo naman yan, Panginoon. Ay, Pastor, sa verse na mga sinundan niya, bakit may ganong sinabi ang Panginoon Jesus? Kagaya ng nabanggit ko kanina, ang bansang Israel ay naghihintay ng isang tagapagligtas. Isang tagapagligtas na palalayain sila sa kamay ng mga Romano. Pero ibang pagliligtas yung ginawa ng Panginoong Jesus. At that time, maaaring iniisip nila, hindi naman yun yung kailangan naming pagliligtas eh. Ang kailangan namin ay kalayaan mula sa mga Romano. Ang hindi nila alam na yung pagliligtas na ginawa ni Jesus ay ang pinakakailangan, hindi lamang ng bansang Israel, kundi ng buong mundo. Ibang pagliligtas. At maganda makita natin yun dito, mga kapatid, no? Na may mga kaparaanan ng Diyos na taliwas dun sa hinihintay o ini-expect nating gagawin niya. Pero hindi ibig sabihin nun ay pinabayaan niya na tayo. Pinababayaan niya na. Hindi ibig sabihin gano'n. No? Hindi ibig sabihin nun na wala siyang alam sa ating nararanasan. Kagaya nung nakita natin dito, maaaring ang Diyos pala ay gumagawa para sa ating higit na ikabubuti. Hindi nga lamang dun sa kaparaan ng ating ine-expect o inaasahan. Kaya po, mahalagang magkaroon tayo ng tiwala sa karakter ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Siya ay mabuti. At yung pagtitiwala natin sa karakter ng Diyos ay magdudulot sa atin na manatili, na umaasa sa mga kaparaanan ng Diyos sa ating buhay. Nakikita man natin ito o hindi. We can hope on the chosen means of Christ. Mga magulang, mga kapatid, kapag tayo ay nangihina dahil sa mga mabibigat na sitwasyon sa buhay, maaaring dumating sa point na nawawala na tayo ng pag-asa. Baka nga dumating pa sa point na nagdududa na tayo sa ating Panginoon. Gaya ni Juan, kailangan lamang natin ng pag-asa, ng assurance, ma-reassure ng salita ng Diyos, ng mga pangako ng ating Diyos. At makakamtan lamang natin yung assurance na yun, mga kapatid, kung tayo ay babalik sa kanyang mga salita. Mga pangako nagsasabi na siya ang ating pag-asa sa lahat ng ating pinagdaraanan. Mga pangakong nagkakayag kung gaano kabuti ang Diyos na meron tayo. Mga pangakong nagpapakita na gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Nakikita man natin o hindi. Mga kapatid, maaaring kaya hindi natin nabibigyang pansin ang Pasko. Ang kahalagahan ng Pasko ay dahil ibang pagtugon o ibang kaparaanan ng pagtugon yung hinihintay natin para sa mga sitwasyon na meron tayo. Mga kapatid, maging mapagmasid tayo, mapagbantay tayo sa kilos, sa pagkilos ng Panginoon, sa mga katugunan ng Panginoon. Tingnan mo yung paligid mo, tingnan mo yung sarili mo. Baka dumating na yung katugunan ng Diyos sa iyo, pero hindi mo pa rin ito makikita. Hindi mo ito kinikilala na katugunan ng Diyos. As we experience Christ again this Christmas, we must be hopeful because we can hope in Christ's character and His chosen means. Sa ating pong pagtatapos, nakita natin ang naging bunga
sa buhay ni Juan na tagapagbautismo ng kanyang karanasan nang dumating ang Panginoong Hesus dito sa mundo. At ganoon din ang magandang balita, ang magandang makita natin sa ating mga buhay ngayong Pasko. Tandaan natin, an experience with Christ should make us happy, it should make us humble, and it should make us hopeful. Para sa ating pagbubulay-bulay sa umagang ito, magandang tanungin natin ang ating mga sarili ng mga simpleng tanong na ito. Una, ano ang naging bunga ng pagdating ni Kristo sa iyong buhay? Ito ba ay nagdulot sa akin ng kagalakan, kapakumbabaan, at ng pag-asa? Pangalawa, ano ang nagiging dahilan ng kawalan ng pagpapahalaga ko sa tunay na diwa ng Pasko? Ito ba ay dahil hindi tumugon ang Diyos sa kaparaan ng gusto mo? O ito ba ay dahil mas nagpo-focus ka na sa iyong sarili kaysa sa Diyos? At pangatlo, ano ang gagawin mo ngayon upang muling maranasan yung galak, kapakumbabaan at pag-asang naranasan mo na noon nang dumating si Kristo sa iyong buhay? Magandang sagutin natin ito ng tapat sa ating mga sarili. Ilaan natin yung mga sandaling ito sa pananalangin sa Diyos. Sabihin natin sa Kanya yung mga kasagutan natin. Sabihin natin sa Kanya yung ating magiging commitment ngayon. Maaaring humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa mga pagkukulang natin. Sabihin natin ang lahat sa Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami kung hindi namin nabibigyan kahalagahan ang tunay na diwa ng Pasko. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung masyado kaming nagpo-focus sa aming mga sarili at hindi sa inyo. Patawad po, Panginoon, kung kami ay nadadala ng aming mga problema. Panginoon, kailangan po namin kayo. Muli, tulungan mo po kami na palaging mabalikan ang nagawa mo sa aming mga buhay nang kami kadapuin ng aming Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po kami sa aming mga ginawang commitment na ibinigay sa inyo sa umagang ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita kung gaano kayo kataas. Mapuno kami ng pagpupuri sa inyo. Mapuno kami ng kapakumbabaan sa harapan ninyo. Pagpalahin niyo po kami, aming Diyos na mabuti. Dalangin namin ang patuloy na pangungusap at pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Baguhin niyo po kami patuloy. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay umawit para sa ating mensahe natin. We lay our crowns
He experienced Christ. Siya inagalak, humble, at hope. Ganon din, Panginoon, ang aming dalangin. Na experience namin kayo, Panginoon, sa aming buhay. Ang bawat isang naririto, Panginoon, tinataas namin ang aming buhay at nais namin kayong palalasin. Tunay na Christmas is yung may experience kayo, Panginoon, maalala kayo, Panginoon, sa aming buhay. Gaya ni John, siya'y naging humble. Humble sa nasa paligid. At dahil yun sa inyo, Panginoon. At laging may pag-asa. Pag-asa na nagmumula sa inyo. Thank you, Lord. Salamat sa inyong buhay. Amen. Sabi po sa ikalawang Korinto, kabanata siya, talatang 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang bibigay ng may kagalakan. Manalangin po tayo para po sa ating tayo sa Panginoon. Nakilang Diyos na pinamapagihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa inyong pong pagbibigay. Salamat, Panginoon, dahil sa season na ito, Panginoon, kami po ay nakatanggap at meron din po kami mga paglalaanan ng aming pong mga gastusin, Panginoon. Ngunit, nawa po na i-clear niyo po sa aming pong isipan, Panginoon, na ang purpose ng aming pagbibigay, Panginoon, ay maluwalhati ka at nawa, Panginoon, na magamit ang aming pong mga ikapo sa mga bagay, mga inyo pong ministeryo na inyo pong gagawin po sa aming pong bahay sa bahay. Nawa, Panginoon, na ang offering na ito ay magamit pa po sa mga iba't ibang gawain, mga kagamitan, at maabot, Panginoon, yung mga taong wala pong pagkakilala sa aming Panginoon. Nawa, Panginoon, na magbigay kami, Panginoon, na may galak, na may pasasalamat, Panginoon, dahil alam namin na aming pagbibigay, Panginoon, ay magiging worth it. Dahil alam namin, Panginoon, na nagbigay kami mula sa aming puso at kayo ang aming pong pagbibigyan, Panginoon. Papo na mapapurihan namin kayo at ikaw lamang worship ang Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po natin tumayo para sa ating pong pananalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagsambang ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na naipahayag sa amin, papaalala sa amin ng tunay na pagdanas sa Kristo ng Pasko ay dapat magdulot sa amin ng kagalakan, kapakumbabaan, at gayon din ng pag-asa. Na sa panahong ito, madalas nawawala dahil ang focus ng marami pag Pasko ay nasa mga material na bagay lamang. Kung hindi namin mararanasan pagiging happy, humble, and hopeful, marahil ito'y dahil sa mali ang aming kaisipan. At salamat po dahil sa pamagitan po ng iyong mga salita, napaalalahanan niyo po kami, kagaya din naman ang naranasan ni Juan Bautista sa kanyang buhay. Yan dinawa kami, Panginoon, sa pagdiriwang ng kapaskuhang ito, maging tama ang aming focus, walang iba kundi ang aming Panginoon sa Kristo na siyang dahilan kung bakit may Pasko. Dalangin namin, Panginoon, na inyo rin kaming pagpalain sa pagharap namin sa panibagong mga araw. Ikaw po ang siyang magbigay sa amin ng gabay, kalakasan, pagpapala na aming kinakailangan, biyaya sa bawat araw upang aming masunod ang iyong kalooban at mapagtagumpayan ang anumang pagkibaka sa buhay. Igawad niyo po sa amin, Panginoon, ang iyong di nagmamaliw na pagpapala para sa araw na ito, sa mga araw na darating. Sumati nawa, di nagmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ang gabay at pag-ipisan ng Espiritu Santo ay sumating lahat, ngayon at magpakailan pa man. Amen.